we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Today's Dawn Watch prayer meeting. May For today. banal na pagkatakot sa Diyos. Tama po ba? At salamat sa mga nagpatotoo. Hindi ko na po isa-isa yung mga pangalan. Kaya sa araw pong ito, sa madaling araw pong ito, sa ubasan po ng Prayer of Faith Church Worldwide Ministries Incorporated, tayo po'y gaganap ng ating pang-anim na taon at 124 na madaling araw na nagbabantay sa pananalangin. At sa pagtitipon natin ito sa platform ng Zoom, salamat sa ating mga tigapanguna dahil sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang mga social media. Amen. Naka-Facebook live streaming na po tayo. Mamaya makikita na rin po natin ito sa TikTok at sa YouTube at sa Spotify. Amen. Salamat sa mga platform na yon na may ginagamit ang Diyos para hindi lang tayo pang Facebook live. Amen. At upgraded na tayo sa biyaya ni Lord. Ibig sabihin ay mas marami na tayong platform na nagagamit ngayon para sa paghahayag ng mabuting balita, hindi lang sa Facebook live ang ating sinishare, hindi mas marami na i-share nyo po. At ang sabi, mag-like at mag-subscribe. At syempre, mag-comment na rin po tayo para malaman na talagang dumaan tayo sa ganong gawain. Salamat sa ating Spiritual Director, Bishop Joseph Nozuelo at kasama kay Pastor Glory sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang social media. Amen? Sa paghahayag ng salita ng Diyos. July 11 na po ngayon, 2026, at sila naman pribileyo magamit po ang inyong abal lingkod. Amen. Kachat yun na si Pastor Rudy at nagpadala na rin siya ng kanyang outline. Pero sa susunod, marinig na po natin. Namimiss na ba natin si Pastor Rudy? Amen. Pahinga lang siya sandali. Hallelujah. Papakinggan uli natin yung kanyang preaching. Maganda yung kanyang topic. Okay. Kaya sa umagang ito, ang mensahe ng Diyos na inanda sa atin, ang topic po natin, do not neglect meeting together. Yan. Huwag daw natin hayaan na makalimutan natin ang ganitong pagtitipon ng mga mananampalataya. Kaya sasagutin po natin sa umagang ito, why should Christians faithfully attend church gathering? Okay? Bakit nga ba sa ating mga mananampalataya ay napakahalaga na kailangan talaga faithfully, ang word na ginamit po natin, na makadalo sa ganitong mga gawain. Church gathering, okay, fellowship, okay, kailangan ay makita natin ang kahalagahan na yan. Sige po, isi-share ko na po sa ating screen yung ating sa Facebook muna. Okay, share. Naka-share na siya sa Facebook. Isi-share din po natin sa ating Zoom para makita din ng mga kamanggagawa ang ating pagbubulay-bulayang salita ng Diyos. Ayan na po, nasa ating screen na po ang ating pagbubulay-bulayang salita ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Pin ko lang muna. Okay, yan na po. Dalawang verse lang po yan na siya magtuturo sa atin ng mas malalim na kadahilanan kung bakit kailangan na wag natin kalimutan ang pagtitipon na ginagawa natin ngayon. Sa aklat po ng Hebreo chapter 10 verse 24 hanggang 25, ang sabi po dito, sikapin din nating gisingin, okay, ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Verse 25, huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw
ng Panginoon. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Hallelujah! Tayo ay samandaling yumuko at manalangin. Thank you, Lord God. Ama naming maibiging nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Humingi uli kami ng iyong patnubay sa gagawin naming pag-aaral ng iyong salita. Santong Espiritu na siyang aming dakilang tagapagturo, pangunahan niyo po ang aming gagawing pag-aaral na ito. Patuloy akong aamin, wala akong kayang gawin kung wala po ang pagsama niyo. Kaya sa oras na to, Lord God, hayaan mo na yung bagay na ginaganap namin ay maunawaan namin, O Diyos, ang kahalagan nito. Kaya tulungan mo kaming lagi mauna ka higit sa maraming bagay. Kaya salamat, O Diyos, dahil sa pagtitipon namin ngayon, alam namin, Lord, na kami nakasusunod sa iyong kalooban. Nawa, Santong Espiritu, na siya naman talagang aming dakilang tigapagturo, na siya nagbibigay sa amin ng kalakasan at pagbabago ng aming buhay. Sama mo kami sa gagawin namin pag-aaral na ito. Binabalik namin ang kapurihan ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Praise God. Amen, amen. Sa nararanasan po natin sa panahong ito, marami nagsasabi, pwede naman akong sa bahay na lang magsimba. Hallelujah. Pwede naman ako sa online na lang pumunta. Amen. O makinig na lang ako sa YouTube. O makinig na lang ako sa total. Ganun din naman ang ginagawa sa virtual na gawain. Okay? Andun ako o i-open ko lang at makaka-join na ako. Pero mga kapatid ko sa Panginoon, iba pa rin kapag tayo ay nasa loob ng bahay panambahan. At ang gawain din natin ito, we consider this as a church. Hindi man tayo umaalis sa ating lugar, pero still, nakakapakinig tayo. Yung presence mo, yun yung mahalaga. Hindi yung, kaya nga ang ginagamit natin salita, virtual. Kasi meron tayong pag-uusap. Merong pagpapalitan ng salita. Hindi lang tayo, uupo, makikinig, nakakapakinig din tayo ng testimony. Tama po ba? Okay, naaawit na tayo kanina. Okay? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, napakahalaga na ano pakiramdam natin kung every morning nakikita tayo at nakakita tayo ng mga nakangiti ng labi. Tama po ba? Di ba napapasaya yung puso natin? How much more ang ating Diyos? Tama po, napapangiti rin natin ang ating Diyos. Mas higit na masaya ang Diyos sa pagising natin sa umaga at siya ang una nating naalala. Pero hindi gaano ito napapahalaga ng marami. Okay? Pero salamat dahil sa atin ngayon, nasa 21 na po tayo ngayon sa umagang ito. Salamat sa iyong pagdalo dahil naniniwala tayo na ang pagtitipong ito ay talagang disenyo ng Diyos upang palakasin ang ating pananampalataya. Okay? Kung walang ganitong klaseng pagtitipon, ano kaya ginagawa natin? Baka naghihilik pa rin tayo. Kaya tandaan natin mga kapatid sa Panginoon, hayaan natin, paggamit natin ang ating buhay. Maghikayat pa tayo. Hikayatin natin ang isa't isa. At sama-sama tayong manambahan sa Panginoon. Kaya ipanulat sa aklat ng Hebreo na ating binasa, ito'y panulat sa mga mananampalataya na nakakaranas ng mga pag-uusig, mga matitinding pagsubok, na talagang minsan dahil sa hirap, okay, na nakakaranas ng takot. Okay? Pero kapag may ganitong pagtitipon, nagbibigay ito sa atin ng kagalakan, kasiyahan, nasasabi natin mabuti ang Diyos kahit hindi sa atin nangyayari, pero sa mga kapatiran narinig natin, nasasabi natin mabuti talaga ang Diyos. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sinabi sa atin, sa ating binasang panulat sa aklat ng Hebreo, huwag natin pabayaan ang pagtitipon dahil alam na po natin talagang we are living now in the end times. Malapit na talaga bumalik ang Panginoon. Kaya ang tanong natin ngayon ay, why do we need to attend church gathering? Why do we need to attend itong ginagawa nating dawnwatch prayer or sunset prayer or Bible study or discipleship? But hindi natin kailangan kalimutan yan kasi may Word of God.
Kaya kung titingnan natin sa Hebrew chapter 10, dun sa ating binasa, may pinagmulan po yan. Kasi makikita natin na may sakripisyo ang ating Panginoong Yesus na minsan ay hindi napapahalagahan ng marami. Okay? Yung bagay na ginawa niya. Dahil sa oras na ito, hinikaya tayo bilang mga mananampalataya na patuloy tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya. At ipakita din natin sa pamamagitan ng ating pagmamahalan, pagtutulungan, pagdadamayan, nagiging kabahagi tayo ng body of Christ. Amen, ng iglesia. Kaya bilang tugon sa unang sagot, bakit natin dapat pahalagaan ng ganitong pagtitipon? Una, ito ay nagbibigay ng encouragement sa bawat isa sa atin na tayo ay magmahalan at gumawa ng mabuti sa isa't isa. Okay? Encourage one another in love and good works. Yung makikita po natin doon sa verse 24 na binasa natin. Sabi niya, and let us consider one another to provoke unto love and to good works. Amen? Kaya yung salita doon na consider natin ay nangangulugan yan na kung paano natin matutulungan at mahihikayat ang ating mga kapatid. Kala nila kapag tayo ay naghahayag ng salita ng Diyos ay pinapatamaan lang natin sila or pinasasakitan. Hindi nila nauunawaan. Mahal sila ng Diyos. Na nais ng Diyos na sila ay maitama. Kaya nga may ganito pagtitipon para maipakita natin yung turo na mahikayat natin sila lakaran yung layunin ng Diyos. Ano ba layunin ng church gathering? Ano ba? Bakit nga ba tayo nagkakatipon? Amen. Bakit kailangan gumising tayo ng madaling araw samantalang iba sarap matulog, nakakaingit naman. Alam nyo, ang layunin ng church gathering ay hindi lang tumanggap tayo ng pagpapala, kundi maging pagpapala din tayo sa iba. Di ba? Oo, nagpipray tayo, meron tayong personal devotion. Alam natin yung blessing ni Lord para sa atin. Pero yung pagtitipon natin ito, hindi lang ito pakinabang sa atin. Pakinabang ito sa iba. May panalangin mo yung kapatid mo sa pananampalataya, may panalangin mo pamilya nila, malaking bagay yon. Hindi tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay na parang ano yun, long ranger. Yung solo Christian. Ay, bahala ka na dyan. Kaya nga bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Tama po ba? May kanya-kanya tayong ganapin. At salamat. Maliwanag naman ang bahagi ng iglesia na pinagdalan sa atin ni Lord sa Prayer of Faith Church. Alam natin kung ano yung bahagi natin sa body of Christ. Tayo ay lagi dapat manalangin. At magtalaga ng marami pa mga manggagawa sa ubasan ng ating Diyos. Amen? Sa vineyard ni God. Kaya alam natin bilang mga mananampalataya, ang linaw na sinabi ni Apostol Pablo sa mga tiga-Galatian. Sabi niya sa Galatians chapter 6 verse 2, bear one another burdens and so fulfill the law of Christ. Magtulungan tayo sa bitbitin ng bawat isa sa atin para masunod natin yung law, yung kautusan ng ating Panginoong Jesus. Paano kung di ka dadalo? Okay? Baka lahat ng marinig mong salita ng Diyos ay parang dating sa iyo patama. Magpatama tayo. Hindi lang naman 'yon. Hindi magiging masakit ang salita ng Diyos kapag ito ay nilalakaran natin ng buong puso. Magiging masakit ang salita ng Diyos sa atin kapag ito'y tinatama tayo. Totoo po yan. Masakit marinig. Ang salita ng Diyos ay magkabila ang talim. Okay? Hindi lang sa butot laman tatagos yan. Hanggang sa iyong kaluluwa, mararamdaman mo yan. Tama po ba? Kaya, we need to encourage one another. To build one another up. Hindi tayo nagkakatipon para pasakitan natin ang isa't isa. Nagkakatipon tayo para palakasin ang isa't isa. Minsan sa kapahayagan ng salita ng Diyos, nasasaktan tayo
salamat. Bakit? Kasi tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Okay. Huwag na tayo umayon sa paniniwala ng sanlibutan ito. Okay, kung mamimili ka lang ng mga kasama mo, piliin mo na yung mga taong may takot, may banal na pagkatakot sa Diyos. Ba't ka aayon? Porket mapera siya, aayon ka na sa sinasabi niya. Okay, aayon ka ba sa sinasabi ng isang miyembro na pastor, ganito, i-preach mo para mas malaki yung opening ko sa susunod na linggo. Hallelujah. Kahit wag mo nang ibigay yung offering mo, kahit hindi ka na magbigay ng tithes, ba't pangungunahan mo yung leading ni Lord? Amen. Hindi naman ikaw ang pinaglilingkuran ko, ang Diyos ang pinaglilingkuran ko. Ba't ako sasabihin mo na ito yung ipipreach ko? Tama po ba? Kaya minsan maraming ganyan ng mga manggagawa. Okay, gusto lang nilang marinig na salita ng Diyos ay yung gusto nila. Okay? Ayaw nilang marinig yung makakasakit sa kanila. Okay. Nakita po natin yung sinabing Barnabas. Ano ibig sabihin ng Bernabe o Barnabas? Ibig sabihin nito, son of encouragement. Dapat tayo yung nakapag-encourage. No? Kaya tinulungan siya ni Saulo, ni Pablo. Tama po ba? Sa lahat ng gustong tumanggap kay Kristo. Okay. Hindi kahit nila. Okay, ang mga bagong mananampalataya sa Antioch upang ang mga kamanggagawa doon na may kayat ay manatiling tapat sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ginagamit tayo ng Diyos upang palakasin ang iba. Okay, hindi tayo destructive kundi constructive dapat. Tama po ba? Kaya lang, sa pagtatama natin, ang pakiramdam ng taong itinatama natin ay pinapasakitan natin sila, which is wrong. Mali po yun. Okay? Maling pag-iisip po yun, maling pananaw po yun. Pag ba ang anak pinapalo, ibig sabihin ba nun, hindi mahal ng magulang ang anak? Instructed naman tayo ng Bible. Kailangan natin paluin ang ating mga anak kapag sila'y nagkakamali. Tama po ba? Okay? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sa bawat pagtitipon natin ito, maaaring maging sagot ang mga kapatid natin sa ating mga dasal. Tama po ba? Sa pagtitipon natin ito, maaaring yung simpleng ngiti o panalangin ay maaaring magpalakas ito sa mga kapatiran na nangihina. Maaaring sa testimony mo na may masabi na malapit na rin yung aking answered prayer. Tama po ba? Kaya tandaan po natin, ang bawat presensya ng bawat isa sa atin ngayong umaga na ito, nakapagbigay ito ng inspirasyon sa iba. Tama po ba, Pastora Josie? Di ba? Maaga natutulog si Pastora Josie dahil alam niya, excited na siyang gigiling sa madaling araw para makadalo. Okay, Pastora Tess naman talaga alas 2 pa lang nakaluhod na yan dahil yun yung kanyang prayer time, yung kanyang personal devotion sa harapan ni Lord, yung kanyang ministry of being, kaya kanyang pakikipagniig. Ganun dapat tayo. Okay, Pastor, ang dami kong gagawin sa maghapon. Yun lang. Kung kagabi nga, ang layo pa pala nung pupuntahan ko eh. Ang dilim pa, walang ilaw sa daraanan, looban pa. Pero still, dahil sa instruction ng ating tikapanguna, pumunta tayo doon para ipag-pray. Kasi sabi ng ating bishop, hindi na siya makapunta doon. Kaya pinilit kong ako yung makapunta kahit may gawain tayo. Pero salamat, naabot ko naman yung bagay na paghahayag ng salita ng Diyos kagabi sa buhay ni PME Joyce. Napaagad na po ng kanyang mensahe. Kaya kapatid, yan yung dinadaluhan natin. Hindi lang tayo makakarinig ng Word of God, kundi nakikita natin kung paano yung mga preacher natin, yung kanilang mga pinagdaanan, no? Kung paano sila naging nanatiling tapat. Ako nga sa buhay paglilingkod kong ito, talagang maraming beses ko na napatunayan na talagang huwag tayong bibitaw sa faith natin. Kahit 25 years mo pang hintayin yan, darating yan. Amen? Lagi ko na lang hinahalimbawa. Itong bahay na amin tinutuluyan, tama po ba? Okay. 25 years in the making ito. Tama, ang dami na nagbigay, nag-aalok before, pero hindi niloob ni Lord. Amen? Pero ito, biyaya ni Lord. Okay?
Pero hindi ko pa rin sinasabing comfort zone ko ito kahit may sarili na kaming tahanan, hindi na ako nangungupahan buwan-buwan, ay patuloy pa rin natin yung kasigasigan, yung on fire pa rin tayo sa paglilingkod kay Lord. Mas excited pa tayo ngayon. Bakit? Kasi mas marami pa siyang ipagaganap sa atin. Okay, kung natuto kang maghintay ng 25 years ano pa ba hihintay mo dalawa, isang linggo, isang taon o tama po ba? Napakadali na po noon. Parang walang pinagkaiba yan. Nasanay kang magbigay ng offering. Sa sunod niyan, masasanay kang magbigay ng ikapo. Sa susunod niyan, masasanay ka nang ibigay ang lahat. Tama po ba? Masasanay ka nang magbigay ng 100%. Pastor, ano yung maiiwan sa akin? Huwag mo na akong tanungin. Dahil diyan tayo kalulugdan ng ating Diyos na katulad ng babae nagbigay ng 2 kusing. Tama po ba? Tingin natin barya lang yung meron sa atin. Pero pag binigay mo yan ng buong puso, buong pagmamahal at buong kagalakan, kaya napapapalakpak si Pastor Tess. Amen. Kasi ginawa niya Amen. Kung di na ginawa ng Amante family yan, nasaan kaya sila ngayon? Amen. Kita niyo yung background na yan? Wow. Nasa 83,000 yan. Yun nasa likuran ni Pastor Tess. Amen. Hallelujah. Biyaya ni Lord yan. Amen. Oo. Ano yan? Aluminum yan. Hindi kahoy yan. Praise God. Alam naman natin magpagawa ng cabinet na ganyan. Tandaan po natin, sa biyaya ni Lord, sa pagtitipon na ito, di ba nakikita natin, ang saya. Pagkapat yung iba naka-off cam, pero masaya tayo dahil at least nakikita natin si PM Noemi, amen. Okay, puyat yan, anong oras na sa kanila ngayon? Okay, mag-alas 12 na ng hating gabi. Pastora Edith, nakikita niya, no? PM Marlene, patotoo pa lang, kala mo, preaching na, amen. Hallelujah. Sa agalakan, sa haba ng testimony, tama po. Pero masaya. Nagiging masaya tayo, napapangiti tayo, tama po ba? Sa bawat ngiti niya. Anong gusto mong makita sa testimony? Umiiyak? Di ba? Sinabi na nga ni Pastor Boyet, do not cry. Don't cry. Hallelujah. Naalala niya po ba yung preaching ni Pastor Boyet? Ang sarap ng preaching ni Pastor Boyet. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin, ang pagtitipon na ito, nandoon ang salita ng Diyos. Nandoon ang presensya ng Diyos. Doon tayo lagi lumagi. Tama po ba? Kung nasaan ang presensya ng Diyos, naroon ang katagumpayan. Sa oras na to, naniniwala po ba tayo na sa kalagitnaan natin ng ating Panginoong Yesus? Opo, dahil siya nagsabi, 2 or 3 gathered in my name. Nasaan daw po siya? He is now in our midst. Nasa atin siyang kalagitnaan. Kaya, ano gagawin natin? Huwag natin kaliligtaan dumalo sa ganitong pagtitipon. Amen? Pakita natin yung ating kasigasigan. Okay? Yan sabi ng preacher natin, yung perseverance. Amen? Kailangan na talaga natin ganapin yan. Kung gusto natin lumago sa ating pananampalataya. Kung tayo ay hindi patitinag, sabi ng preacher natin kagabi. Amen? Lagi dapat tayo nasa presensya ng Diyos. Bakit ano meron sa presensya ng Diyos? Naroon lagi ang kanyang salita. Amen? Pangalawa, bakit natin kailangan ng ganito pagtitipon? Why do we need to attend this kind of gathering? To remind faithful and spiritually strong. Yun ang gusto ni Lord makapanatili, to remain faithful and spiritually. Para makapanatili tayong malakas sa ating pananampalataya. Amen. Sa ating spiritual na buhay. Anong sabi? Not forsaking the assembling of one another's together, as the manner of some is. Okay? Kaya sinasabing not forsaking, pag sinabi natin forsaking, ano ba kaagad yung pumapasok sa isip natin? Sa Tagalog, forsaking, huwag natin pabayaan, huwag natin talikuran. Amen. Ano man yung nararamdaman natin. Amen. Kaya minsan, napipigilan tayo ng sakit, napipigilan tayo ng masamang pakiramdam, napipigilan tayo ng walang pera, nalulungkot tayo. Amen. Tandaan po natin, mas higit ang kayang ibigay ng Diyos kaysa sa limbutang ito. Amen? Katandaan natin, may mga mananampalataya noon na tumigil na sa pagdalo dahil saan?
takot na kulang sa tulog. Okay, magiging masakitin daw. Okay, sino nagsabi? Si Lord Jesus na nagsabi makipagpuyatan kayo. Tama po ba? Itong ginagawa natin, alam ko lahat tayo puyat. Ay ba't unti lang ang tulog? Pero salamat, pribileyo ito. Tandaan po natin, kapag unti-unti natin pinapabayaan na hindi makadalo sa ganitong pagtitipon, unti-unti rin tayo manghihina sa ating spiritual na buhay. Masaya ba si Lord doon pag nanghihina tayo? Hindi. Ang apoy na magkakasama ay nananatiling maalab. Tama po ba yung sinasabi ko madalas, yung bonfire? Manatili tayo lagi sa apoy. Ngunit, ang isang nahiwalay, mabilis itong lumalamig. Nawawala ang ningas. Nawawala ang apoy. At hindi tayo papayag doon. May madalas akong ginagamit sa kasal kapag nagkakasal ako, yung Ecclesiastes chapter 4, verse 9. Ang sabi doon, ang dalawa ay higit mabuti kaysa sa isa. Kapag natumba ang isa, may tutulong magtayo sa kanya. See, mga kapatid ko sa Panginoon. Okay, kaya piliin natin ang mga taong nakapaligid sa atin ay tunay na tumutugon talaga sa salita ng Diyos. Okay, sabi ko nga sa mga anak ko, makikilala kita kung sino yung mga taong kasama mo. O kasama mo manginginom, siya ako, sabi ko sa mga anak ko, manginginom ka rin. Kung mga taong kasama, mga kaibigan mo ay may mga vices, sigurado ako may vices ka din. Kung mga kaibigan mo magala, tiyak ako magala ka din. Amen. Kaya sabi ko nga, piliin natin kung sino yung mga taong nakapaligid sa atin. At pipiliin natin ang mga taong malapit sa harapan ng Diyos. Mamimili ka na rin lang. Tandaan nyo, nasa huling panahon na tayo. Maraming magpapanggap na sila ay okay. Narinig ko nga yung kwento doon sa okay, isang malaking simbahan sa Manila. Okay. Ang laki-laki na nila, nadaya pa sila, na-scam pa sila sa pagbili ng property sa isang malaking lupain. At ang mga kasama pa doon, mga pastor. Ang sabi ng kanilang tigapanguna, hindi lahat ng pastor sa panahon ngayon, hindi ko na babagitin ang kanyang pangalan, ay tunay na may banal na pagkatakot sa Diyos. Sabi niya yun, tigapanguna. Marami rin siyang mga pastor na hawak. Nauna pa sila sa atin. Kaya itong yung ministry na yun, amen. Kilala sila sa bawat lugar, may mga simbahan sila. Pero ang kanilang tigapanguna na mismo nagsalita ng gano'n. Amen. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, hindi porket pastor yung nagsabi, paniniwala mo kaagad. Tignan mo kung yung sinasabi nila ay tunay o may ibang motibo. Diba? Malalaman naman natin kung pastor ninanais siyang mapalapit ka sa harapan ng Diyos, sundin mo. Pero kapag ang pastor nagsasabi sa iyo na, pwede namang hindi dumalo dyan okay lang. Ako nga, hindi nga dumadalo dyan Ikaw pa. Ang mga ganon, tignan mo. Kaya ano ba inuuna mo? Okay? Yung isusubo mo o yung kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Ako, naranasan ko na sa buhay ko yan. Talagang, nung nag-attempt din ako, bumalik na sa buhay sa sanlibutan. Dahil nakikita ko, hindi talaga madali. Pero, salamat. Nagpaturo ako sa harapan ni Lord. Kaya nung si Pastor Jeff nagpapaalam sa akin na, sabi niya, tayo magtatrabaho na ako. Kasi nakikita ko yung kakulangan sa loob ng bahay binata pa siya noon at that time. Tumabi sa akin Kaklase ko siya sa pastoral Amen. Si Bishop Ducos, teacher namin at that time. Sabi ko lang sa kanya, nak, sa atin dalawa, sino ang kalaga na ngailangan ng trabaho? Ikaw, binata pa. Ako, may mga anak na. May papakainin ako. May nangungupahan pa ako ng bahay. Amen. Ikaw, hindi ka nangungupahan ng bahay. Nakita mo lang yung pangangailangan ng pamilya mo. Okay. Sabi ko, magpatuloy ka. Mas maraming gaganapin ang Diyos sa buhay mo. Amen. O, kita naman natin ngayon, nagkamali ba si Pastor Jeff? No. Hindi niya kailangan mag-ipon ng pera para makabili ng Timothy. Amen. Si Lord nag-provide. Tama po ba?
O, hindi niya kailangan magpagwapo. Nag-provide si Lord ng magandang asawa. Amen. Hindi niya kailangan matagal manalangin. Nag-provide si Lord ng cute na anak. Amen po ba? Lahat yan ay biyaya ni Lord. Amen. Kaya titingnan natin, tanungin yung sarili natin ngayon. Ano ba mga pagpapalang ginanap ng Diyos sa buhay ko? Okay? Tandaan po natin, kapag tayo nagkakatipon, nagbibigay ito sa atin na dapat maging tapat tayo lalo sa paglilingkod sa harapan ng Diyos. Amen? Ginawa na yan sa early church eh. Gawin din natin ngayon. Amen? Kapag ba tayo nalobat na tayo, okay lang, hindi na tayo magpapa-recharge. Pag hindi tayo nagpa-recharge, ibig sabihin, hindi na tayo magagamit. Kaya lagi, ganito yung pagtitipon. Itong ginagawa natin ngayon para tayong charger na nalobat na kailangan magpa-charge para sa buong maghapon magamit tayo. Amen? Kaya kapag hindi tayo regular na dumadalo ng mga ganitong gawain, hindi tayo nakapakinig ng aral ng salita ng Diyos. Unti-unti tayo manghihina sa ating spiritual na kalagayan. Kaya anong dapat natin gawin? I-prioritize natin ito. Amen? Be faithful kahit pagod. Gagawa ba natin yan? Magkaroon tayo ng commitment. Amen? Sa harapan ng Diyos. Kaya huwag hayaang maging hadlang ang convenience, ang comfort zone sa ating commitment sa harapan ng Diyos. Pangatlo, we need to attend this gathering to prepare for Christ's return. Alam natin kasi malapit na siya dumating eh. Parang kung dumating na siya bukas, iba pa yung pinagkakamalahan mo. O mamaya dumating na siya. Teka, pastor, pasensya na dahil nagluluto ako ng almusal ng anak ko eh. Hello. Papasok na kasi sila eh. Kapatid, diluto mo na yan ng gabi. Painit mo na lang ng umaga. Hallelujah. Okay. Tandaan po natin, be encouraging one another. And all the more as you see the day approaching. Yun yung sinabi sa English eh. Okay? Sa magandang, sa NIV version. Anong sabi doon? Okay? Nakasulat din yan sa ating teksto eh. Okay? But encouraging one another and all the more as you see the day approaching. Approaching yung word na ginamit. Okay? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, alam mo, nalalapit na palang bumalik sa Jesus. Anong gagawin natin? Magpapatumpik-tumpik pa ba tayo? Okay, hindi na. Papatulog-tulog pa ba tayo? Hindi na. Okay? Sino bang natutulog na? May nagsabi, magnanakaw ako sa inyo mamayang gabi dyan. Papasukin ko ang bahay ninyo at nanakawan ko kayo. May matutulog ka kaya pag ganun yung narinig mo? Ganun ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Babalik siya like a thief, sabi ng Bible. Okay? Na para bagang hindi ka nakahanda. Kaya ano gagawin mo? So parang magnanakaw ang muling pagbalik ng ating Panginoong Hesus. No one can tell. Amen? Kahit siya nga eh. Kahit ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang Ama sa langit, ang siya lang nakababatid. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, dapat lagi natin pahalagahan ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Huwag tayong lalayo sa presence ni God. Okay? Kung saan may pagtitipon sa pangalan niya, sa paghahayag ng kanyang salita. Dapat present tayo doon. Okay? Dahil nasa maigpit na panahon na tayo ngayon. Nagagalawan na ang lupa, nagkaagulo ng bawat bansa. Okay? Ito yung mga palatandaan eh. Tama po ba? Na malapit na siyang bumalik. Sabi nga sa atin sa aklat ng Matthew chapter 24 verse 42. Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. Kailangan maging watchful tayo dahil anytime pwedeng bumalik na ang ating Panginoong Yesus. Kaya ano gagawin natin? Matutulad ba tayo doon sa 10 virgins? Amen? Na ano nangyari doon sa 5? Hindi nakahanda. Ang nakapasok lang yung naghanda talaga. Katulad ang ginagawa natin ngayon, naghahanda tayo. Kaya tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon, bilang pagtatapos,
yung ginagawa natin ngayong gathering, hindi lang ito simpleng obligasyon o tradisyon natin sa ubasan ng prayer features. Ito ay utos ng Diyos at biyaya para sa atin bilang kanyang mga anak. Dito tayo lumalago, dito tayo pinalalakas. Ay yung mga word ni Pastora Josie. Dito tayo itinatama, itinutuwid. Dito tayo nagkakaroon ng pagkakataon na maging kalakasan din tayo sa iba. Tama po ba? At dito rin yung panahon na naidudulog natin ang ating pamilya, ang ating asawa, ang ating mga anak, ang ating mga apo. Tama po ba? Kung nais natin talaga manatiling matatag sa buhay pananampalataya natin, kailangan kasama natin ang Diyos. Huwag natin pabayaan ang pagtitipon na ito. Why do we need to attend this gathering? Because we encourage one another in love and good works, because we remain faithful and spiritually strong, at ang panghuli, because we prepare ourselves and others for Christ's return. Mga kapatid, ang attendance natin sa gawain ito hindi lamang bilang sa record, hindi lang to record. Ito ay salamin ng ating pagpapahalaga sa Diyos, sa kanyang salita, amen, at of course, sa kanyang pamilya. We are family in God, amen. Maaring may mga pagkakataon pagod tayo, maraming gawain, may mga pagsubok tayong pinagdaraanan sa buhay, may mga kasakitan. Ngunit tandaan natin na madalas na pagdalo natin ito, magbibigay sa atin ito ng kasaglahan. Amen? Madalo tayo araw-araw. Ibig sabihin, nihanda natin ang ating sarili sa mas maraming pagpapalang ibubuhos ng Diyos sa atin. Kaya huwag natin kalilimutan yung ginagawa natin pagtitipon tuwing madaling araw at tuwing sunset at sa mga gawain pa natin sa loob ng simbahan. Bakit? Dahil nagkakaroon tayo ng mas intimate na relasyon, una sa Diyos at pangalawa sa ating kapwa mananampalataya. Habang papalapit na papalapit ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, nagbibigay tayo ng kalakasan sa bawat kapatid natin sa pananampalataya. Sama-sama nating bigyan ng kaluwalhatian ang ating Diyos. Sa Diyos po ang papuri, tayo sa mandaling mukat manalangin. Maraming salamat, Ama, sa maikling kapahayagan ng iyong salita. Wala kami ibang nais, kundi ikaw, O Diyos, ang aming maparangalan sa buhay paglilingkod na ito. Salamat sa mga naka-join sa Facebook Live, sa buhay nila Pastora Seni from Canada, Pastora Josie, kasama din namin ngayon, Pastora Mean, maging Lord, si Pemi Marlene, Lord, nakasama din namin sa Facebook Live. Kaya maging si Pemi Susan, O Diyos, from Egypt. Salamat, O Diyos, sa mga kamanggagawang ito na naka-join sa Facebook Live streaming. Salamat sa 24 na nag-comment, O Diyos. Kaya mo ikaw na magpala sa kanila dahil sinang-ayunan nila, O Diyos, ang iyong salita. Naniniwala kami na unawaan nila, O Diyos, ang mensahe mo. Sa lahat na nakadalo ngayon, sa 22 participants, I speak blessing to them right now. Naniniwala ako, Lord, ang pagtitipon naming ito ang siya magdadala ng iba yung pagpapala sa buhay namin. Taglay namin ang aming kalakasan, kalusugan, at ang biyaya mo ay lalakaran namin sa buong maghapong ito. Kaya Lord, maraming salamat sa pagkagamit mo sa akin. Isang pribileyo ito na muli magamit, maging mensahero mo ng iyong salita. Binabalik namin ang kapurihan ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Everybody say Amen. God bless po. Amen. Binabalik ko na po sa ating MC ang gawain. Pemi Noemi, Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.